days. 36 na lang, no? Mas ko na. Parang talaga sobrang bilis. Parang hinihila ang aming mga araw. So tayo muna po ay manalangin mga kapatid. Ama naming Diyos na banal, kami po ay nagpupuri sa iyo. Nagpapasalamat sa mga oras na ito, sa daling ito. Salamat Panginoon, kami po ay nakaawin sa iyo ng mga papuling awit, mga langit na awit mo ito. Nawawagad na kami ito. Ito po ay nawin namin ang namumula sa aming mga puso. Alam namin Panginoon, kulang itong mga bagay na ito para sumihan ka, balikan ka ng mga pasalamat ang mga papulo. So umagang ito Panginoon, wala kami hangad, kundi may taas ang iyong wala na pangalan. At nawa Panginoon sa pag-aaral na ng mga salita at pag-aaral ng mga salita, samahan kami ng Dalang Espiritu. Siya po ang tagapagturo, siya po ang bagay sa amin Panginoon. Bigyan po Panginoon ng wisdom ng bawat isa na pumula sa iyo. At alam namin Panginoon, ang hangat mo sa aming mga puso, sa aming mga buhay, ay ma-encourage kami Panginoon. Matutuin kami Panginoon sa iyong mga salita. Lahat po na kayo. Amin dalangin sa aking pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Your kingdom come. Yan. Kung sabihin nyo ba si Eric, kingdom na? Kingdom natin. Isa po sa mga controversial na teaching ng ating mga kapwa mananampalataya o mga kapatid sa mananampalataya ay yung turo about kingdom. Alam nyo, nakatin ako minsan ng meeting o fellowship. Ang pinaka-worst na napakinggan ko ay ang sabi, wala daw tayong makikita sa Bible. Saan daw makikita sa Bible na kapag ikaw ay na-born again, ikaw daw ay pupunta sa langit. No? Tingnan kaya natin yung John 3:3. John 3:3. Jesus replied, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. So napakalinaw, maliban na isang tao ay panganak, hindi siya makakita ng kaharian ng Diyos. So mauna po ang pagiging born again, mauna po ang pagbuhay ng Espiritu, bago po makita ang kingdom ng God. So umaga, mga kapatid, ano kaya yung kingdom na tinutukoy ng ating Panginoong Hesus sa kanyang itinurong panalangin sa mga disipulo na tinatawag natin yung disciples prayer. Basahin natin Matthew 6:9-10. This then is how you should pray. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as is in heaven. So this morning mga kapatid, ito po yung pagbubulay-bulayan natin. Sino po yung nakakilala sa inyo sa sumulat ng Joy to the World? Ang sumulat po ng Joy to the World ay si Isaac Watts, no? Isang taong nabuhay na dapat din nating makilala. Siyempre, isa po siyang Briton, isang taong 7-year-old pa lang siya. Sumusulat na po siya ng mga tula. At nung college na siya, nag-umpisa siyang sumulat ng mga hymnals. No? Panahon mga kinakatama naman sa mga churches ay mga hymnals. Kinukuha sa Book of Psalms. Kaya puro hymnals po yung mga kinakanta ng mga panahon na yun. At siya po ay inaalala bilang the father of English hymnody. Nag-serve siya as pastor sa London, nagsulat ng mga textbook on logic, at sa mga major universities ng kanyang mga kapanahulan. And even up to now, after almost 200 years, ang kanyang sikat na ginawang Christmas carol, Joy to the World. No, siya po yung sumulat, si Isaac Watts. Alam niyo po ba mga kapatid, na ang Joy to the World ay hindi ginawa para sa Christmas carol. Dahil nung sinusulat niya ang Joy to the World,
ay hindi niya iniisip ang kapanganakan ng ating Panginoong Hesus, kundi ang pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. And the golden age that would follow His second coming. Lumabas noong 1719 yung hymnbook na yan. Kumuha ng mga verses sa Bible, especially sa Psalm 98, and the words don't refer to the birth of Christ at all. No? Reviewin natin. Tingnan natin yung mga nakasulat sa Joy to the World. So, basahin. Sino ba magaling kumanta dyan? Basahin na lang natin, no? Joy to the world, the Lord is come. Let earth receive her King. Let every heart prepare him room, and heaven and nature sing. Joy to the earth, the Savior reigns. Let all their songs employ. While fields and floods, rocks, hills, and plains repeat the sounding joy, He rules the world with truth and grace, and makes the nation prove the glories of His righteousness and wonders of His love. Okay na? Tapos na. So, makita natin mga kapatid, ang maraming katanungan, lahat po ba ng binanggit ay nangyari sa kapanganakan ng ating Panginoong Hesus? Na first time siya napunta dito sa lupa, pinanganak sa sabsaban, in a manger, walang matutuluyan, did earth receive her king? Tinanggap ba siya bilang hari? Was nature transformed? Nawala ba ang mga baha, earthquake, ang mga gulo? Tumigil ba ang pagtuho ng mga tinig at ng mga pagdawag? Nawala ba yung mga curse? Nawala ba ang kasalanan, kapagyarihan? And thus, Christ currently rule the world with grace and truth. The nations of the world acknowledge His righteousness and the wonders of His love. Lahat po ng statement, mga kapatid, sa Joy to the World ay nagre-reflect sa mga biblical promises. But they are not about the first coming of Jesus Christ. Joy to the world ay reference to His second coming and the glorious millennium that will be ushered upon the earth when He returns. Now, mga kapatid, hindi ko po intended na tumigil na tayo kumanta ng Joy to the World. Pero habang inaawit natin ang Joy to the World, ay ang iniisip natin ay ang glorious na pagbabalik ng ating Panginoong Hesus. We are looking forward to His return and to the era of peace He will establish on earth. Alam niyo mga kapatid, ako very excited na dumating yung araw na yun, yung millennium, that the earth receive her King, when every heart will prepare Him room, when thorns stop infesting the ground, and when Christ will rule the world with truth and grace. At ito po ang mangyayari during the 1,000 years ng reign ng ating Panginoong Hesus. Mangyayari po ito after His second coming. Usually mga kapatid, yung word na millennium na ay actually hindi natin mababasa sa Bible. Yet, this topic ay isa sa pinaka-importante subjects. At napakaraming chapters sa Bible, mga verses, describe this golden age of Christ na tatagal ng 1,000 taon dito sa mundo. The millennium is the transition period between the old and new earth. At mahirap pong i-cover ang heaven kung hindi po natin dadaanan itong millennium. Sabi ni Thomas Ice at ni Timothy Davy, sabi niya, the millennium will be the earthly foretaste of new heaven and new earth. It is the precursor of the eternal state, but it will still fall short of the absolute perfection of the eternal state. Ano ba itong
millennium na ito. Ito ay nasa Bible, mga kapatid. Sinabi ko kanina, wala yung word na millennium, pero yung word na 1,000 years ay nasa Bible. So basahin po natin Revelation 20:1-7. Sa Tagalog na lang natin po basahin para maganda. Pagkatapos nito ay nakita ko ang isang anghel na bumababa sa langit. Hawak ang isang malaking kadena at ang susi ng napakalalim na hukay. Sinunggaban niya ang dragon ang matandang ahas na walang iba kundi ang Diablo o Satanas at dinapos ito sa loob ng 1,000 taon. Ito ay inihagis ng anghel sa napakalalim na hukay, saka isinara at tinatakan ng pinto nito upang hindi siya makapandaya pa sa mga bansa hanggang hindi natatapos ang 1,000 taon. Pagkatapos nito ay palalayain siya sa loob ng maikling panahon at nakakita ko ng trono at ang nakaupo doon ay binigyan ng karapatang bumatol. Nakita ko rin ang kaluluwa ng mga taong pinugutan dahil sa pagpapatoo tungkol kay Jesus at sa pagpapahayag ng salita ng Diyos. Hindi sila sumamba sa halimaw, hindi sa larawan nito at tumanggap man ang tatak ng halimaw sa kanilang noo o kamay. Sila'y nabuhay, nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. Ito ang unang pagkabuhay sa mga patay. Ang iba pang mga patay ay hindi nabuhay hanggang hindi natatapos ang 1,000 taon. Pinagpala at binukod para sa Diyos ang nakasama sa unang pagkabuhay ng mga patay. Walang kapangyarihan sa kanila ang pangalawang kamatayan. Sa halip, sila'y magiging mga pari ng Diyos at ni Kristo at maghahari silang kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So kinuha po yung millennium sa Latin word na billion, ibig sabihin po thousands, and annum means years. So, the millennium ay isang literal period, mga kapatid, of 1,000 years. Ito po ay naka-schedule sa future. At ito po ay mag-uumpisa sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus. Sa pagtatapos ng history, magse-set up ang ating Panginoong Jesus ng kanyang earthly kingdom dito sa lupa. Isipin niyo, mga kapatid, bakit parang napakatagal naman? Bakit magse-set lang ng kingdom ng Panginoon 1,000 years pa? Remember, mga kapatid, 2 Peter 3:8, tingnan niyo po. But do not forget this one thing, dear friends. With the Lord, a day is like 1,000 years, and 1,000 years are like a day. So sa Panginoon, ito'y napakadali. Parang isang araw lamang po ito, mga kapatid. Tingnan niyo po yung interval ng ating Panginoong ni Abraham to David. Almost 1,000 years. Abraham to David, 1,000 years. And David to Jesus, over 1,000 years. And Jesus up to now, up to 2,000 years. No? Para sa Diyos, the millennial reign of Christ ay katulad lamang ng isang araw. So napakadali nito, mga kapatid. And it will be the earth's most glorious day. 1,000 years, a golden glory. Tingnan po natin, mga kapatid. Napakarami pong verses sa Bible, lalo na po sa Old Testament, ay matutupad, mga sinabi ng propeta, ay matutupad dito sa 1,000 years na pag-reign ng ating Panginoong Jesus. Tingnan po muna natin yung tatlong perspective of millennium. Post-millennialism. Believe Jesus Christ will return to earth after 1,000 years of kingdom living of earth. Ang view na ito ay inintroduce ni Daniel Whitby
1638 to 1726. Kiniklaim niya na ito na po yung panahon natin ngayon, ito na po yung 1,000 years na binubuno natin. Itong panahon na ito. At pagkatapos nito, babalik na ang ating Panginoong Yesus. Sa turong ito, mga kapatid, hindi literal na 1,000 years, kundi napakahabang panahon. At sinasuggest nito, symbolic and general word, for a long period of time. No? Ito na po yung millennial kingdom. Dahil nakakapag-preach po tayo ng mga gospel, marami pong nako-convert ng mga tao sa mundo, nare-reach natin, no, nakapunta tayo sa iba't iba, and justice will prevail across the earth. No? To hold this view, mga kapatid, dapat ang mundo natin ay pabuti ng pabuti, patungo sa perfection all the time. No? Kung ito na po yung paghahari ng Panginoon, itong panahon natin, nabuo itong perspective na ito, mga kapatid, during early days. No? Sunod-sunod po yung mga inventions, na-invent yung kotse, mga sasakyan, mga aeroplano, mga radyo, mga electricity, at generally peace, mga kapatid, payapa ang mundo, walang walang alitan, yung smooth na smooth yung mga environment natin, at talagang nagpa-prosper yung mundo. May kapayapaan. Pero nagbago po ang lahat overnight. Lumubog po yung Titanic, nagkaroon ng World War I, nagkaroon ng hidwa, ng tagutom, nagkaroon ng mga epidemya, ng mga World War II, nagkaroon ng Cold War, ng Civil War, ng threat ng nuclear war, and up to now. No? Kaya humina po itong teorya na ito, na imbes na maging perfecto, lalong nagkakagulo-gulo po ang mundo. Masama pa ng pasama. Ang sabi sa Bible, sa binasa natin, during the millennial kingdom, si Satan po ay will be chained, no? And shut up for 1,000 years. Ikukulong po si Satan for 1,000 years sa bottomless pit, sa walang hanggang kalaliman. At siya po ay tatatakan ng Holy Spirit upang hindi po siyang makalis doon hanggang hindi natatapos ang 1,000 years. Before 1940, napakarami po ng naniniwala dito, pero pagkatapos po ng World War II, marami pong namatay at humina po na humina ang mga monte ng monte ang mga naniniwala po dito. Ang second view, mga kapatid, ay millennialism. Ibig sabihin, ng A means no. Hindi po sila naniniwala na mayroong millennial. In millennialism, do not believe there will be such a coming age upon the earth. When Christ comes again, He will instant usher in eternity. A millennialism then literally means no millennium, wala daw 1,000 years. Walang future 1,000 years, reign of Christ. At yung mga visions sa Old Testament para sa Israel ay actually predictions being fulfilled in the present day. So napopulfilled na daw yung mga predictions sa Old Testament sa ating kapanahunan. Millennialists do not believe there will be such a coming age upon the earth. Sabi nila, when Christ comes again, He will instant usher in eternity. So, ibig sabihin, pagbalik ng ating Panginoong Yesus, walang ng 1,000 years, diretso na tayo sa eternity, sa eternal state. So, paano yung binasa natin na wala na yung 1,000 years na paghahari ng ating Panginoong Yesus? Para sa kanila, mga events na na-describe sa Revelation 20 ay mangyayari po today o nangyayari today. The church is reigning with Christ over the earth. Ito na po yung paghahari ng ating Panginoong Yesus. Ito na po yung age na yun. The only way para tumayo po
ang pinaniniwalaang amillennialism ay dapat lahat ng sinasabi mo sa Old Testament kailangan mong i-spiritualize at hindi interpret literally. Take note mga kapatid, kapag po nag-aaral tayo ng Bible, and this is the principle for Bible study, if the passage can reasonably be interpreted literally, do so. And when the biblical writer obviously uses symbols, symbol language, then interpret that symbol within the context of the passage. So, amillennialism doesn't follow this rule. Leads to speculation rather than clarity. Sumunod na perspective, mga kapatid, bibilisan lang natin. Pre-millennialism. Ang kahinaan ng post-millennialism at amillennialism point in the direction of the third view, pre-millennialism. Dito sumasang-ayon ng Bible, malinaw at accurate. Ito ang pinakamaganda sa tatlong view, madaling intindihin at madali mong i-explain. Pre-millennialism, it holds that Jesus Christ will physically return to this earth at the end of Great Tribulation, defeat His enemies at the Battle of Armageddon, and set up His kingdom on this earth. He will reign for 1,000 years, bringing human history full circle and to a fitting climax. Ito po yung sinasabi sa Bible, napakalinaw po ng pagkakasunod-sunod sa Revelation. Sa Revelation chapter 19, ginapi ng ating Panginoong Hesus ang kanyang mga kaaway pagkatapos ng Great Tribulation. And the Revelation 20, it is literally 1,000 years, mga kapatid. During that time, lahat ng mga pangako o promises sa Old Testament na hindi pa natutupad para sa bansang Israel at sa kingdom na binabanggit sa Bible ay dito po mapupulpil exactly as given. Ang mga Hudyo na sumampalataya sa Panginoong Hesus ay titira sa kanilang homeland at ang mundo ay makaka-experience ng isang super kind of golden era na minimithi natin sa napakatagal na panahon. According to Revelation 20, the millennium ang tatapos sa final na pagre-rebelde ng mga tao sa Diyos. Mga taong walang Diyos, mga taong mapagmataas, mapagmalaki, kumakapit sa kanilang power, sa kanilang yaman, sa kanilang katanyagan. At dito, Christ will exert His power. Iko-condemn mga hindi sumasampalataya at saka i-judge at the great white throne judgment and then bring about the new heaven and new earth. Tingnan po natin yung ginawa kong chart. Yan. So, una-una yung first coming ng Panginoon, then church age. Ito po yung ating panahon ngayon, mga kapatid. Pag sinabing church age, ito yung panahon natin. Kaya po tayo nasa church age. So, kaya kailangan yung linggo ibibigay natin sa Panginoon sapagkat ang gusto ng Panginoon, yung kanyang mga anak hindi magkawatak-watak, magtitipon-tipon dito sa kanyang bahay-sambahan. Magpapalakasan, sasamba sa ating Panginoon. Then rapture of the church, then Great Tribulation, then Battle of Armageddon, then second coming of Christ, then millennial kingdom, then New Jerusalem, eternal state. So halos kasabay ng last judgment, pupunta yung mga hindi sumasampalataya sa Panginoon sa lake of fire. So kung ang pinaniniwalaan natin, kapatid, naman ay pagkatapos ng Great Tribulation ng rapture, so lilipat lang po natin yung rapture after ng Great Tribulation.
So wala pong masama po doon. Lilipat po lang natin. So, naglagay lang po tayo ng chart para makita natin yung pagkakasunod-sunod. Nais ko lang ipaalala sa atin mga kapatid, yung rapture at second coming ay magkaiba. Kung minsan po ay napapaghalo natin at napagbabalik-baliktad. Ito po yung napakatibay na rapture. Tapos 1 Thessalonians 4:15 and 17. Yun yung mga yung nasa kababang verses, yun din ang mga patunay ng rapture. Ito ang itinuturo ng Panginoon na sinasabi namin sa inyo. Tayong mga nabubuhay pa at natitira pa hanggang sa pagpalitan ng Panginoon ay hindi mauuna sa mga matay na. Sa araw na iyon ay maririnig ang tinig ng arkanghel at ang tunog ng trompeta ng Diyos. At ang Panginoon mismo ay bababa mula sa langit na sumisigaw at ang mga namatay na sumasampalataya kay Kristo ay bubuhayin muna. Pagkatapos tayo namang mga buhay pa ay natitira ay titipunin sa alapaap kasama ng mga binuhay upang salubungin ng Panginoon sa higpapawid sa gayon, makakapiling natin siya magpakailanman. So dito mga kapatid, ang sabi, mayroong tutunog na trompeta. Paano kaya matikilig yun? Gaano malakas kaya yun sa buong mundo? Kung sasabi ko kapatid, madidinig yun kapag nangyari yun. Kapag hindi nyo na-update yun, hindi po tayo masama sa rapture. So, at ang sabi, dahil daw po ay titipunin sa ulap at tayo ay imimit ng Panginoon Jesus doon sa ulap at dadalhin doon sa kanyang tahanan para makapiling tayo magpakailanman. So hindi pa po bababa ang Panginoong Jesus, hindi pa po sasayad ang kanyang ang mga paa sa lupa. Dadalhin muna tayo sa langit. Bakit kaya tayo dadalhin muna kapatid? Ito yung napakaganda kong nabasa sa mga sumunod na verse, 1 Thessalonians 5:9. Hindi na ilagay ko sa napakaganda pa naman. Yung pero wala, no? So, basahin natin po sa pwede mo. Ang sabi dito mga kapatid, hindi tayo inassign sa galit ng Panginoon. For God did not appoint us to wrath, but to obtain salvation through our Lord Jesus Christ. Sabi niyo mga kapatid, iniisip ko kung gaano kabigat, gaano kahirap yung Great Tribulation. Meron nga tayo, ako nga kapatid, sumakit lang yung magtiyan ko na parang humihilab lang, sabi ko, katapusan mo na ba ito? Parang, kung may cancer kaya din kaya gano'n. How much more yung 7 years na tribulation or 3.5 years na pagkasama-sama ng mundo, may giyera, merong talagang labanan. Isipin mo yung giyera sa Israel, sandali lang. Pero naapektuhan tayo lahat. Paano kabi-kabilan? Merong giyera. Kapit-bahay natin bansa ang giniyera tayo. So, sobrang mararanasan natin ang paghihirap. So, dito yung sinasabing yung galit ng Panginoon, hindi tayo nakasign dyan mga kapatid. Hindi tayo bilang sa poot ng Panginoon. Ngayon mga kapatid, tingnan natin, bakit kaya merong bilinyo? Ano kaya ang purpose nito? Ang mahiwagang tanong natin sa bawat isa, bakit isinama ito ng Panginoon? Bakit merong milenyo? Bakit may 1,000 years na pag-aari? Bakit hindi na nga lang tinawag na yung naunang perspective? Na pagbaba na dito, eternal state na agad. Meron na agad new heaven and new earth. Ako mismo mga kapatid, tinanong ko yan. Bakit kaya? And I am fully confident that God, in His infinite wisdom, knows exactly what He is doing
and why. And according sa Bible, mayroong mga critical and obvious purposes for the millennium. Number one, to reward the people of God. First reason, mga kapatid, to reward the people of God. They will receive rewards for faithful service. Tingnan natin yung verse na nila. Maraming verses, pero isa na lang yung lang kukunin kasi kukulangin po tayo ng oras. Sapagat darating ang anak ng tao na kasama ang kanyang mga anghel at taglay ang dakilang kapangyarihan ng kanyang ama, sa panahong ito'y gagantimpalaan niya ang bawat tao ayon sa ginawa nito. Sabi ng Bible, kapag nag-serve ka sa Lord dito sa lupa, as Christians, we will be rewarded. No? Dito sa Millennial Kingdom. Magkakaroon po tayo ng opportunity to serve sa bago at espesyal na paraan. Hindi ba kapatid isang reward na yung makasama yung Panginoong Jesus? Mag-reign and mag-rule kasama ang ating Panginoong Jesus. Base sa pagsiserve na ginawa mo today. Napakaganda lang sinabi sa 1 Thessalonians 3:13. The coming of our Lord Jesus Christ with all His saints. No? Ibig sabihin, lahat ng mga Christians, lahat ng mga sumampalataya sa Kanya, ibig sabihin, when Jesus returns to earth, kasama po tayo, mga kapatid, we will accompany Him back to earth and reign with Him here. Serving Christ in different positions of authority and responsibility. Sabihin nyo mga kapatid, magsaserve ka yung may reward. Yes kapatid, service is a reward, not punishment. Isipin mo magsaserve ka sa King of Kings and Lord of Lords. Kahit nga siguro barangay tanod ka, kapatid, pwede na. Kahit, depende, no? Kung anong ibibigay na posisyon sa atin. Halimbawa, ikaw, isang nanay, naging mabuti kang magulang sa iyong mga anak, naging faithful ka sa paghahawak ng iyong mga anak, kung ano mo, itong buong church na ito, ibigay sa iyo. Diba, di natin alam kung anong klase ang bibigay sa ating pagrulod. No? Remember kapatid, yung word na gusto natin marinig, kapag nagpunta tayo sa heaven, no, sabi sa Matthew 25:23, well done, I will put you to rule of many things. Ito yung sinasabing, I will put you to rule of many things. No, imagine kapatid, tutulungan natin mag-rule and reign ang Panginoong Jesus. Magkakaroon tayo ng sharp minds, ng strong bodies, clear purpose, and unending fulfilled joy. Pangalawang purpose, to respond to the prophet's predictions. During 1,000 years mga kapatid, dito po katulad ng sinabi ko, mapupulfill yung mga promise and prophecies of the Old Testament prophets. No? Napakarami pong verses, pero isa na lang po yung babasahin natin. Psalm 72:11. Ang lahat ng mga hari gagalak sa harap niya, mga bansay magbuburit, maglilingkod sa tuwiran. Luke 1:32-33, siya'y magiging dakila at tatawaging anak ng kataas-taasang Diyos. Ibibigay sa kanya ng Panginoong Diyos ang trono ng kanyang amang si David upang maghari sa kanya o magpakailanman. Ang kanyang paghahari ay walang katapusan. Kung walang millennial kingdom kapatid, hindi po mapupulfill itong mga ito. No, napakarami pong Bible prophecy ay matutupad during the reign of Christ here on earth kasama yung mga saints. Especially sa mga binanggit
ni Ezekiel, ni Isaiah, ni Amos, dito po matutupad sa 1,000 years reign of Christ. The first time He came to redeem us, ang unang pagpunta dito niya sa lupa para i-save tayo, pero marami po yung nag-reject sa Kanya, and the world rejected Him. When He comes to the second time, He will come to rule this world in righteousness. Ang mga hari sasamba sa Kanya, nations will serve Him, walang mga digmaan, walang awayan, walang bangayan ng mga bansa, walang kakalaban sa bansang Israel. Ang Kanyang mga anak ay righteous lahat. Dito magkakatotoo yung covenant ng ating Panginoong Diyos kay David. 2 Samuel 7:16. Your house, your kingdom will endure forever before me. Your throne will be established forever. No? Ito rin po yung sinabi, no? Binasa natin ng Angel Gabriel to Mary. No? At pangatlong purpose, to receive the answer to the disciples' prayer. Matthew 6:10. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Ito po yung kasagutan, mga kapatid, sa itinurong prayer ng Lord sa mga disipulo. Kahit kailan, mga kapatid, hindi po mangyayari na itong panahon natin ang magiging kingdom ng ating Panginoong Hesus. Maniniwala po na ito kung ang panahon natin ngayon ay magiging perfecto, pabuti ng pabuti, going sa perfection. Millions of Christians nag-aater ng prayer nito sa iba't ibang lingwahe, sa iba't ibang pagkakataon. Yes, mga kapatid, God can answer our prayers. Sumasagot po siya sa ating mga panalangin in different ways. But the ultimate fulfillment awaits the millennium. Yan po ay kapag dumating na ang kingdom, ang 1,000 years na paghahari ng ating Panginoong Hesus. And His will be done on earth as it is done in heaven. Sa pang-apat na purpose, mga kapatid, pang-apat na purpose, to re-emphasize man's depravity and the necessity of Christ's death. Kailangan ng millennium, mga kapatid, para maipakita na ito ang end ng human history. Magkakaroon po ng final judgment at susunod na po yung eternal state. Isang purpose ng millennium ay upang sa huling pagkakataon, mga kapatid, sa huling pagkakataon, ipapakita ang kasamaan ng tao at kahalagahan ng kamatayan ng ating Panginoong Hesus. Ano po ang ibig sabihin? Merong incredible state na binanggit sa Revelation 20:7-9. Basahin po natin. Pagkatapos ng 1,000 taon, ay padalayain si Satanas mula sa kanyang pagkabilanggo. Lalabas siya at dadayain ang mga bansa mula sa 4 na sulok ng daigdig, ang Gog at Magog. Titipunin niya ang mga ito upang isama sa pagkikipagdigma. Ang hukbong ito ay sindabi ng buhangin at tabing dagat, sa tabing dagat. Kumalat sila sa buong daigdig at pinaligiran ng kampo ng mga hinirang ng Diyos at pinakamamahal ng lungsod. Ngunit umulan ng apoy mula sa langit at tinupok ang mga kampon ni Satanas. Sinabi dito, mga kapatid, kung paano matatapos yung 1,000 years. Binasa natin kanina
Sa pagbabalik ng Panginoong Jesus, si Satan will be bound and cast into the bottomless pit for 1,000 years. Igagapos at inihagis ng isang anghel sa napakalalim na ukay sa loob ng 1 taon. Isinara, tinatakan para hindi siya makapandaya ng mga bansa. Ano yung na-notice yung mga kapatid doon sa binasa natin? Ako, meron ako sa na-notice na si Satan ay hindi opposite ng Diyos. Sabi, isang anghel lang eh. Maaaring si Archangel Michael ito ang gagapos at maglalagay kay Satan. Satan is no match sa ating Panginoong Jesus. Ang katumbas lamang niya, kapatid, isang Archangel. Talo pa nga siya ng Archangel. Kaya kapatid, hindi po masasayang ang ating pananampalataya sa Panginoong Jesus. Ako kapag meron po akong hindi maintindihan na mga salita ng Panginoon o pinararating sa akin ng Panginoon, binabalikan ko yung kapangyarihan ng Panginoong Jesus. And at the end of millennium, the devil, ang sabi po dyan, temporarily released to stage one final worldly rebellion. Bakit kaya? Bakit kaya mag-aalsa pa? Bakit pa kaya i-release pa? Ito po ang patunay na magsasabi sa atin na yung millennial kingdom na paghahari ng Panginoong Jesus ay hindi pa ito yung best na inihanda para sa atin, kapatid. Bagamat almost perfect environment, sin will still be possible. And the human heart will be capable of rebellion. Kapag si Satan ay pinakawalan ng muli pansamantala, mas grabe po ang gagawin niyang pandaraya sa mga bansa. At ito ang final proof ng pagpili, pagpapasya ng tao kung sino yung pipiliin mo, yung iyong kasamaan, yung iyong kayamanan, yung iyong alok ni Satan, o yung grace na inaalok ng ating Panginoong Jesus. Our environment is not our biggest problem, mga kapatid. Remember, si Adan at si Eva nabuhay sa perfectong environment, and yet sila po ay nagrebelde sa Panginoon sa pamamagitan ng pagsuway. Human heart is our biggest problem. The millennium will prove God's righteousness and God's fairness. No? Sa mga magsasabing ganito, kapatid, Lord, wala akong magandang environment, kaya ako nadaya ni Satanas. Alam niyo ang magiging sagot ng Panginoon? I gave you 1,000 years of perfect peace and righteousness, yet nagrebelde pa rin kayo. Lumayo kayo sa akin, hindi ko kayo nakikilala. Kaya mga kapatid, walang may excuse ang bawat tao na hindi nakadinig ng grace ng Panginoon, ng gospel ng Panginoon. Lahat ng pagkakataon ibibigay sa tao bago siya mawalan ng pandinig, ng pag-intindi, ng pagpapasya. Now, tingnan natin yung 5 profiles of millennium. Number 1, it will be time of peace. Tingnan natin yung Isaiah 11:6-9. Maniniraan ang asong gubat sa piling ng kordero. Mahihiga ang mga leopardo sa tabi ng batang kambing. Magkasama manginginain ng guya at ang batang leon. At ang mag-aalaga sa kidlig sa batang paslit. Ang baka at ang oso'y magkasama manginginain. Ang mga anak nila ay mahihigang pagkakatabi. Ang leon ay kakain ng damo.
Tulad ng baka, maglalaro ang sanggol sa tabi ng lungga ng ahas. Hindi mapapahamak ang batang munti kahit ang isuot nito ang kanyang kamay sa lungga ng lubong. Walang mananakit o mamiminsala sa nasasaklaw ng ating mundo na pinagpala sapagkat ang buong mundo ay mapupuno ng mga tao kumikilala kay Yahweh kung paano ang karagatan ay napupuno ng tubig. Napakaganda ng muling Lord, mga kapatid, sapagkat ang mundo ay mapupuno ng mga tao kumikilala kay Yahweh. So nakita niyo mga binasa natin, mga kapatid. Ngayon, takot na takot tayo sa ahas, sa buhaya, sa leyon, sa mga kung ano-anong mga gagamba, mga tutube, ipis. Takot na takot tayo dyan. Nung isang araw, nakahuli po ako ng bayawa sa bahay namin. Hindi ko alam kung paano nakapasok sa bahay namin. Doon sa may labahan. Malaki-laki natin. Takot na takot ako minsan na umakit ng bayawa At iniisip ko rin paano nakapasok sa amin yun kasi kahit lamok hindi makapasok sa amin Tapos yung bayawa nakapasok. Siguro nagkaroon ng butas baka nakagat ng daga. Nasundan ng bayawa. So mga kapatid, dadating ang panahon, ang sabi, napakaganda yung mga bata, kahit maglaro ng ahas, ang making cobra, wala yan, magiging kaibigan lahat. Pangalawa, it will be a time of prosperity. Hindi na natin babasahin dahil uulahin ng oras. Sobrang sagana ng lupa, tutubo ang pinakamasasarap na gulay, mga prutas, without any fertilizer. Ang sabi dyan, magsa-showers of blessing ang word na ginamit. And no one will hurt or harm the people of God. It will be a time of prosperity. Pangatlo, it will be a time of purity. The millennium will also be a wonderful time of holiness. Hindi mawawala ang worship service, kapatid. Magkakaroon po tayo ng worship service na hindi pa natin nararanasan sa buong buhay natin. Imagine, kapatid, nandoon ang Panginoong Jesus. Makikita natin ng bukhaan, tapos sasambahin natin siya, aawitan, King of Kings and Lord of Lords. Pangapat, it will be a time of prolonged. Before the flood, mga kapatid, Noah's Day, napakahaba ng buhay ng tao. Ang pinakamahabang na-record sa Bible, si Methuselah, 969. And before the flood, perhaps merong vapor canopy na nagpo-protect sa ating mundo from ultraviolet rays, araw, kaya humahaba daw ang buhay ng tao. At sabi ng expert, nag-collapse yung vapor canopy after the flood. At pagkatapos ng flood, ng baha, nakalagay sa Bible, ang buhay natin ay hanggang 70 or 80 years old na lamang. Kung tayo ay malakas. May exception naman po yung mga umabot ng 90, pero konti lang po yun. Kung ito siyempre, mag-isip-isip ka na, kung ito 77, 78 na naman, 80. Parang sinasabi ng Bible, dahil kung konti na lang pala na, dito sa akin, parang konti na lang. Pero salamat sa Panginoon, bibigyan pa tayo ng bonus hanggang 85, 90. Pero ito yung reality, kapatid. Diba? Paliit na lang ng paliit ang buhay ng tao. So sabi, mga kapatid, ito yung maganda. But in millennium, Isaiah 65:20, na natin, never again will there be in it an infant who lives but a few days, or an old man who does not live out his years. The one who dies at 100 will be told a mere child. Papa, kaya maganda to.
Isipin mo, nasa sandang taong ka na, parang isip bata, no? Parang bata, parang sanggol. Ang butis mo, ganun pa rin. May maganda to, hindi ko kukulubot ang iyong mga balat. At sasabihin ko sa inyo, wala mga dermatologist sa mga panahon na ito, wala hindi mo si mga ospital na pagpapaganda. Sapagat dito, yan nakita nyo, the one who wills to reach 100 will be considered a curse. So, ibig sabihin, kapag ikaw pala yung 100 na, dahil sinumpa ka. No? Nakita nyo? Kevin, no? Maganda yan. Inaasang-asang natin ito lahat, kapatid. Alam nyo, mga kapatid, it will be, ang huli, it will be a time of personal joy. Hindi nyo ba natanong, kapatid, bakit kaya hindi pinales ng Panginoon ang personal joy? Diba? Pwede naman tanggalin na natin. Parang wala ka nang pakiramdam. Magiging ano na lang, normal na lang. Hindi tatanggalin ng Panginoon eh. No? Tunay po na napakabuti ng Panginoong Diyos. Hindi niya inales yung personal joy sa mga buhay ng mga anak ng Diyos. At ang milenyum, ang era of happiness and contentment. Hindi po alas eh. Alam ko, meron pang mystery na nakatago. Hindi natin kaya ipaliwanag eh kung anong joy, kung anong fulfillment yung ibibigay sa atin. Why? Because gusto ng Diyos, manasap natin, maranasan natin ang tunay na kaligayahan na hindi pa natin nararanasan sa buong buhay natin. Still, napakaraming hindi natin alam about sa future. Ang alam ko lang, mga kapatid, inilalaan ng Diyos ang best para sa atin. Perfection, fulfillment, happiness, reunion. Mga kapatid, maaaring meron po tayong mga pinagdadaanan sa ating mga buhay ngayon. Maaaring meron kang nararamdaman na hindi maganda, nahihirapan ka sa iyong katatayuan. Meron kang mga karamdaman na talagang pinahihirapan ka, kapatid, sa araw-araw. Maaaring nasasaktan ka rin dahil hindi umaayon sa iyong mga kagustuhan yung mga nangyayari sa iyo. May mga problema sa pamilya, sa relasyon, sa pinansyal, nagkakaroon na kayo ng mga pangailangan. Ito na masasabi ko sa inyo, mga kapatid. Lahat po ito ay mga pansamantala lamang. At kaya po natin malampasan ito sa tulong ng ating Panginoon Jesus. But meron pong naghihintay sa ating best, yung forever na kaligayahan. No? Remember, mga kapatid, hindi po ito yung ating permanent na titirahan. No? Tayo po ay mga alien dito sa mundo. Tayo po ay mga border dito sa mundo. Tayo po ay namumupahan dito sa mundo. Ang citizen natin, ang citizenship natin ay sa heaven. Sabi sa Philippians 3:20, but our citizenship is in heaven. And we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ. Huwag na nating problemahin, kapatid, yung future events, no? Mga prophecy, sagot na ng Panginoong Jesus yan. Sagot na ng Panginoong Diyos yan. Habang narito tayo sa lupa, maging ambassador tayo ng heaven, ng langit. Ipakita natin sa mga nakakasalamuhan natin, ano ba ang meron sa heaven, ano ba ang dapat ipakita ng mga taga-heaven, ano ba ang mga anak ng Diyos. Yan yung dapat natin gawin habang nandito po tayo sa lupa. Napakaganda po ng mga maalaala sa atin ng Bible.
Lalo na ang mga apostol. Ang sabi, habang nandito tayo sa lupa, lakaran natin yung mga bagay na itinuro sa atin ng ating Panginoong Hesus. Pagsunod sa kanyang mga utos, paggawa ng mga buti, pagtulong sa mga kapwa, tunay na huwag tayong makakalimot sa ating mga pagtitipon katulad ng mga ganitong pagtitipon bago. Tayo magsasawang maglingkod sa Panginoon, tayo magsasawang mag-serve sa Panginoon, tayo magpapatalo sa gawa ng kaaway, sa puso, mga kapatid. Lagi natin ilalagay sa ating mga puso at isipan na mas makapangyarihan ang ating Panginoong Hesus kaysa sa ating kaaway. Tayo po ay manalangin. Maraming Diyos na manal, tunay po na may buhay na pupuri sa iyo, nagpapasalamat sa iyong mga salita na aming pag-aralan. Salamat Panginoon sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon Diyos. Tunay na hindi natin kaya ipaliwanag ang mga gusto mong ipaliwanag sa amin, paalala sa amin, Diyos. O Panginoon, ang bumabay sa amin sa araw-araw at tumayan po ang banal na Espiritu, Panginoon, ang lagi sumama sa amin upang mapagtagumpayan namin, Panginoon, lahat ng mga tukso, mga gawa ng kaaway, Panginoon. Makita sa aming mga buhay, ang iyong buhay, Panginoon. Masunod namin yung mga gustuhan mo. Alam namin, Panginoon, na kalimitan, hindi namin na gagawa yung mga gustuhan mo. Lagi kami fall short, Panginoon, sa iyong kagustuhan. Ngunit alam namin, Panginoon, ikaw ang Diyos na laging faithful, laging umunawa sa amin. Kaya kami po, Panginoon, patuloy na magbuburi sa iyo, magpapasalamat. Ikaw, Panginoon, ang umawag sa buhay ng bawat isa amin hanggang nandito kami sa lupa. Salamat po ng maraming O God. Ikaw po ang mga tugod sa aming mga buhay.